Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, Marso 11 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Nagkaroon sa aton mga pangulong dinala. Gobyerno Probinsyal sang Iloilo magapatuman sang 4-day work week. Probinsya sang Guimaras naka-record sang 0.4% nga inflation rate sang Pebrero. Ground floor sang Iloilo City Hall lakip na sa mga satellite offices sang city government sa malls magapabilin nga bukas. Pagpanagtag sang fuel subsidy dapat padasigon suno sa pila ka mga drivers. Mga tikang para makakinot sa enerhiya ginpagwa sang Rojas City Government. West Visayas State University campuses siraduhan kada Biyernes. Panawagan sa pagsuspende sang excise tax sa produktong petrolyo ginasuportahan sang WVTC. Alawan sa mga atleta kag coaches sang Rojas City para sa Webra gin-release na. Market Day kada Martes gina-propose ang LEO para sa mga bulantero nga hindi makabaligya sa sulod sang terminal market. Kag National Commission of Senior Citizens Region 6 naka-disburse na sang masobra 315 million pesos sa idalom sang benepisyaryo sang Expanded Centenarians Act. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magapatuman ang Iloilo Provincial Government sang 4-day work week. Suno kay Governor Defensor, gina-finalize pa ang executive order tuhoy sa work arrangement nga may pila lamang ka exemptions kanatala ng ipagwa. Subong adlaw Marso 11 ang pag-adapt sang 4-day work week pagsunod man sang provincial government sa ginpapanawag nga Presidential Memorandum Circular No. 114 Series of 2026. Suportado man sang gobernador ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkinot sa kuryente kag plano sini nga i-integrate sa conservation measures nga ginahimo sang probinsya. Radyo Pilipinas News. Naka-record sang 0.4% ka inflation ang probinsya sang Guimaras sang Enero tuig 2026. Ini ang santo sa datos sang Philippine Statistics Authority sa Guimaras. Suno kay Guimaras Provincial Statistic Officer ni Lida Losare, 0.4% ka inflation rate sang Guimaras sang Pebrero tuig 2026. Mas mataas kung ikumpara sang Enero sa nagligad nga bulan. Ang mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sa Guimaras amo ang food, non-alcoholic beverages nga may ara sing 3.2 o kung negative 3.2% ka inflation, kag housing, water, electricity, gas, kag other fuels nga naka-record naman sang inflation nga 1.2%.
Ang nasambit nga report ginahimo sang PSA gimaras agud makahatag sang eksakto kag timely nga impormasyon sa publiko natuhoy sa inflation rate sang probinsya kag ang epekto sini sa presyo sang mga balaklon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ground floor sang Iloilo City Hall ang lakip sa mga satellite offices sang city government sa mga malls magapabilin nga bukas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Magapabilin nga bukas ang ground floor sang Iloilo City Hall pati na ang satellite offices sang Iloilo City Government sa mga mall sa pihak sang pagpatuman sang 4-day work week. Ginatag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sa Office of the City Mayor, nga sandig sa Executive Order No. 30 na ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranya sang Lunes, hindi sakop sa pagpatuman sang 4-day on-site work arrangement ang mga opisina nga nagahatag sang essential, basic ag vital services. Inalakipan ini sang Office of the City Treasurer, Local Economic and Enterprise Office, Business Permits and Licensing Office, kag mga opisina nga nagatanyag sang Health Services, Social Welfare Services, Public Order and Safety Services, Transportation and Traffic Management, kag Disaster Preparedness. Suno sa iya, mangin bukas ang ground floor sang City Hall para sa mga may transaksyon o kung luyang magbayad sa Office of the City Treasurer kag iban pang opisina. Hindi man sakop sang flexible working arrangement ang satellite offices o kung mga business one-stop shops ng Iloilo City Government nga nahamtang sa mga mall. Samtang ginatugyan naman sa mga department head ang pagmonitor sang ilang nga mga empleyado nga masunod sa flexible work arrangement pinaagi sa virtual nga attendance monitoring kag work accomplishment tracker nga dapat ipasa sa Office of the Human Resource and Management Officer. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, halin sa 1,200 pesos nga kita kada adlaw dako ang buhin sa income sa mga tricycle driver kasunod sang pagsaka sang presyo sang gatong. Ginpahayag ni Benji sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo nga sa ila grupo sa Barangay Balabago, Haro, ginabanta yara sa 5 kagatos ka pesos gid ang magakadto sa pagtughong sang gasolina bangod sa pagtaas sang presyo. Maski paano hambal sini nga may dalaman gihapon siya sa iya nga pamilya apang nagalaom siya nga mag-abot ang ginpromisa nga ayuda para sa mga drivers nga apektado sang oil price increase. Masig diskarte na lamang ang mga driver kasubong niya nga nagahulat nga mapuno ang pasahero sang iya tricycle bag-o magbiyahe kag magpadulong sa mga terminal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinaka-tricycle driver ginpakigbahin ang mga tikang para makakinot sa gatong sa ilang nga pagbiyahe. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagalaw man tricycle driver nga si Benji Agosejos sa Barangay Balabaguharo nga sila mabuligan kag matagaan sang fuel subsidy sang gobyerno. Kasunod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sang ginpatuman ang big time oil price hike sa diin halos 6 ka pesos kada litro ang gintaas sang gasolina kag pulo tutob 12 pesos naman sa saka sang krudo. Pahayag ni Benji, halos 3 ka gatos tubtob 500 pesos ang mahimo mabuhin sa yakita kada adlaw bangod sang saka sa gatong. Para naman sa driver nga si Arnold, agud makakini, nagaparking na lang ini sang iyang motorsiklo kag ginalikawan ang magbiyahe nga pahabog o kun wala sang direksyon o kung paglibot-libot nga wala naman sang pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panawagan nga pag-suspend o kung pagbuhin sang excise tax sa langis, suportado sang grupo nga Western Visayas Transport Cooperative. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Suportado sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC ang panawagan nga pagsuspende sang excise tax sa presyo sang gatong. Payag ni Raimondo Parcon, presidente sang WVTC, paagi sini mapanubo ang presyo sa produktong petrolyo kag mapahaganagan man ang palasanon sa mga konsumidor. Matandaan na ginaduso sa Kongreso ang paghatag sang emergency power kay Presidente Bongbong Marcos agud suspendihon o kung panubuan ang excise tax sa gatong, bagay nga ginasuportahan naman ni DOE Secretary Sharon Garin. Kung magsigisigi sa malawig ang saka sa presyo sang krudo kag gasolina,
Ginapananaw sang transport co-op nga pareho sang WVTC. Amat-amat man nga magauntat sa pagbiyahe ang ilang mga units bangod sang ginapananaw dako nga kapierdehan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapananaw sang Philippine Statistics Authority gimaras ang pagsaka sang inflation rate sa masunod nga bulan kung magapadayon pang tensyon sa Middle East. Suno kay PSA Gimaras Chief Statistical Specialist ni Lida Lusare, talalupang doon ang pagsaka sang presyo sang fuel products bangod sang ang pungsod wala nagaproduce sang oil kaya nagakuha lamang sang supply pinagi sa pag-import. Sa pagsaka sang fuel products, may mga ginaduso man nga saka sa plitihan ang sektor sang transportasyon. Kung magapadayon ang pagsaka sa presyo sang gatong, ginalauman man nga magpasaka sang selling price ang mga industriya nga nagagamit sang krudo. Halos tanan nga sektor ang ginapananaw naman sang PSA Gimaras nga maapektuhan sang inflation. Nagalao mga opisyal nga hindi na kuntani maglawig pa ang krisis sa Middle East agod hindi na tuman nga maapektuhan ang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siraduhan sa publiko ang main campus kag external campuses ng West Visayas State University kada adlaw sang Biyernes. Ini ang ginanunsyo sa universidad sang Lunes, Marso 10. Payag sang WVSU nga ang mga opisina padayon naman sa pagserbisyo pinagi sa remote arrangement kada Biyernes. Sa mga transaksyon kag in-person visits, nagpanugyan ng universidad nga paunahon ang mga schedule Lunes tubtob Huwebes. Ang tikang kabayan sa pagsunod sa WVSU sa President Memorandum number 26084 sa Energy Conservation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, aban sina nga gin-release ang masobra 9,000 pesos nga subsidy allowance ang kada atleta kag coach nga magapasakop sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 sa siyudad sang Rojas. Suno kay Mayor Ronnie Dadivas, ini ang unang higayon nga may kaugalingon nga delegasyon ang Rojas City sa Webra A. Gani agud mas ganado ang mga Rojas non sa regional meet team plano pang ginatag sang city government ang ila allowance. Pahayag sang alkalde ang kada atleta sang siyudad magabaton sang 9,510 pesos samtang 9,160 pesos naman sa ilang nga mga coaches. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Market Day kada Martes gina-propose ang LEEO para sa mga bulantero nga hindi makabaligya sa sulod sang terminal market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Natala na nga himuon nga Market Day ang kada Martes para sa mga bulantero nga hindi makabaligya sa Iloilo Terminal Market kag iban pa nga merkado publiko nga apektado sang clearing operations ng Iloilo City Government. Suno kay Local Economic Enterprise Office kun LEO Head Maricel Mabacquiao, pagasundo nila ang sistema sang Webesan sa Haro agud ma-accommodate ang mga bulantero nga hindi makabaligya sa sulod sang merkado publiko. Ginpayag niya nga ang nasambit nga sistema ila i-propose sa mga bulantero o sa ila nga patigayunon nga meeting. Una na nga nanindugan ng LEEO nga zero tolerance sila sa mga bulantero kon transient vendors sa palibot sang Iloilo Terminal Market. Nanindugan si Mabacquiao nga ginapatuman lang nilang ordinansa nga wala nagapahanugot sa mga manugbaligya sa sulod sang 100-meter radius gikan sa super sang mga kapareho nga produkto sa sulod. Dugang niya makabig man sila nga nuisance kag obstruction sa dalan rason nga kinahanglan sila i-clearing sang task force ASIS. Patag niya nga ang super dapat bagsakan lang sa mga bulantero sang ilang nga produkto kag hindi dapat sila magbaligya sa palibot bangod apektado man ang mga lehitimo nga market vendors sa sulod sang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Commission of Senior Citizens Region 6 na disburse na ang masobra 315 million pesos sa idalom sa mga benepisyaryo sang Expanded Centenarians Act. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Nakadisburse ang masobra sa 315 million pesos na cash gift ang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6 sa mga benepisyaryo sa idalang sang Expanded Centenarians Act. Gimpahayag ni Ann Rapunzel Gazon, Regional Director sang NCSC 6 sa ginhiwat nga kapihan sang Philippine Information Agency 6 sang Martes, Marso 10,
nga nagsugod na panagtag ang regional office ng cash gift sa mga nagaedad 80 years old, 85 years old, 90 years old, 95 years old, kag 100 years old sang March 17, 2024. Sa Reyon 6, nakapanagtag ang NCSC sang 144,720,000 pesos sa 14,211 nga grantees sang 2024, kag 170,290,000 pesos sa 15,580 ka grantees sang 2025. Samtang ginpaatahag ni Ganson nga ang rason sang delayed sa pagpanagtag sa 2025 grantees amo ang pag-focus sang ila talatapan sa Disyembre tuig 2025 sa pagpanagtag sa mga grantees sang 2024. Dugang payag pa niya nga padayon pa ang ila talatapan sa paghiwat sang payout sini nga 2026 sa iban pa nga nabilin nga grantees sa 2025 kag pila pa nga nabilin sang 2024. Natalana sa Marso 24 tubtob Abril 10 ang tentative schedule sang payout sa mga nabilin pa nga grantees sang 2024 kag mga nakapasa na kag na-validate nga 2025 grantees. Sa inalom sang Expanded Centenarians Act, makabaton ang mga octogenarians kag nonagenarians sang 10,000 pesos sa ila paglabot sa edad 80, 85, 90 kag 95 kag may ginahatag man nga 100,000 pesos lakip ang congratulatory letter gikan sa presidente sa mga makalabot naman sa 100 years old. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilang ka mga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang mga farm machineries gin pakigbahin sang Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Pagwa sa pila ka fuel saving tips ng Department of Agriculture Western Visayas para sa mga nagagamit sang traktora sa pagpanguma. Lakip sa mga ginparugyan sa ahensya ang regular nga pag-ilis sang oil, paglimpyo sang air filter kag fuel filter, lakip na ang radiator kag radiator screen, paggamit sang husto nga gear kag steady nga RPM, kag pagsiguro nga husto ang hangin sang karito kag likawan ang sobra kabugat nga dala. Ginpahanumduman sang DA Western Visayas nga likawan ang paggamit sang traktora sa sobra kabasa o kun lutakon nga talamnan. Planuhon ang rota sa operasyon para malikawan ang madamo nga balik-balik nga agi sang traktora kag siguraduhon nga ang kadakoon sang traktora nagakabagay sa kondisyon sang talamnan. Dugang pa sa ahensya ang paggamit sa dekalidad nga krudo kag lubricant nagapalawig sang kabuhi sang makina. Ipaidalo man dapat sa training ang kada operator tuhoy sa fuel efficient nga pagmaneho kag likawan ang pagpaandar sang makina nga wala operasyon sa masobra sa 5 ka minuto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa kagatos ka women beneficiaries ang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay sang DMW Region 6 nagbaton sang livelihood assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Nagbaton sang livelihood assistance ang 110 ka kababaihan nga benepisyaryo sang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay program gikan sa Department of Migrant Workers sa DMW Region 6. Kada isa nga benepisyaryo nagbaton sang tig 15,000 pesos kung sa diin naglabot sa kabugusan nga 1,650,000 pesos ang na-release ang ahensya. Ang assistance sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-umpisa o kung pagpabaskog pa sang ila magagmay nga negosyo. Ginpangunahan ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza ang pagpanagtag sang assistance. Samtang magluwas sa payout, ginpainaluman sa mental wellness session ang kababaihan sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development kag financial awareness kag small business management session sa Department of Trade and Industry. Ang mga inisyatibo kabayan sa pagsaulog sang DMW 6 sa National Women's Month sining nga bulan sang Marso. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon para sa isa ka fellowship dinner ang mga alkalde sang probinsya nga ginhost ng 3rd District Congressman Nonoy Defensor kag 4th District Congressman Ferds Biron. Nagtambong man sa okasyon sanday anay former Congressman Mike Goreseta kag 2nd District Congresswoman Kathy Goreseta. Ang panihapon ng inisaman kakahiguynan para sa panghambalanay
kag pagbinuligay para sa ginapanawagan nga One Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Babae art exhibit ginbuksan sa Negros Occidental Capital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ginbuksan sa labi sa Negros Occidental Provincial Capital ang babae art exhibit bilang kabahin sang selebrasyon sang Women's Month. Katuwaan sang exhibit nga tagaan sang pasilungog ang kababainhan pinaagi sa sining nga nagapakita sang naglain-lain nga binuhatan nga inspirasyon ang ila kaisog, mga istorya kag kontribusyon sa sosyedad. Ang exhibit nagapasundayag sang naituhay nga obra sa mga artist nga nagapakita sang papel sang kababainhan bilang kulwaan sang inspirasyon samtang ginakilala ang ila naging impact sa kultura, palanublion kag adlaw-adlaw nga tanan. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang exhibit kag ang kabuhi sa mga negrense nga babayi sa nanaytuhay nga sektor ang pahanumdom nga ang pagpanguna sang kabainhan hindi lamang vital kundi transformative. Ang babae art exhibit magapadayon sa Capitol Lobby tubtob Marso 31. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Matapos malakip sa Best Island in Asia sa TripAdvisor, liwat naman naging kilalang Boracay Island bilang isa sa mga pinakamanami nga isla sa Asia. Sa ginpagawa nga listahan, nagpwesto sa top 6 ang Boracay sa Reader's Choice Awards 2026, Best Island sang Luxury Travel Magazine nga Destination. Sulod man ang Palawan ngayara sa ika-siyam nga pwesto. Nagpanguna sa listahan ang Bali sa Indonesia nga ginsundan naman sang Phuket, Vietnam. Samtang nagpangatlo naman ang Maldives nga sinsundan sang Phuket kag sang Koh Samui sa Thailand. Ang iban ngayara sa listahan ang Komodo kag Lombok sa Indonesia kag Langkawi sang Malaysia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas Center for Health and Development nagdala sang serbisyo karaban sa mga indigenous cultural community sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Nagdala sang Health Services ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development pinaagi sa serbisyo karavan sa indigenous cultural communities o kon indigenous people sa Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Kaupod sa DOH Western Visayas sa pagdala sang serbisyo ang LGU Haniway, Philippine Tuberculosis Society Incorporated, Iloilo Provincial Health Office, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, Western Visayas Sanitarium and General Hospital, kag ang National Nutrition Council. Lakip sa mga serbisyo nga gindulong ang paghatag sang libre nga bulong, fluoride varnish, medical consultation, tuberculosis screening, chest x-ray services, paghiwan sang PhilPen risk assessments, laboratory kag diagnostic services kapareho sang random blood sugar test, urinalysis, dengue testing, pregnancy testing, HIV kag syphilis testing, PrEP medication kag treatment sa sexually transmitted infections. Naghatag man sang assistance sa mga ahensya sang gobyerno sa mga individual nga may concern o kon request sa civil registry documents kag naghatag man sang update sang records kag rehistrasyon sang yaman na kalusugan program o kon yakap. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Solar-powered irrigation system sang DA sa Caranas, Haniway gin-inagurahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Herbas. Formal na nga gininaugurahan ang bagong solar-powered irrigation system sa Caranas, Haniway. Ang proyekto nga nagbalor sang halos 8 milyones pesos ang ginpunuhan sinalong sang rice program sa Department of Agriculture. May ikasarang ining hatagan sang tubig nga masobra 10 hektarya sang duta gamit ang silak sang adlaw. Pinaagi sa 40 HP nga pump sarang sining nga mapagwa sang 88.5 cubic meters ang tubig nga hindi na kinahanglan pa magamit sa mahal nga krudo. Ang proyekto ginakabing nga dako nga tikang padulong sa isa ka mas mabakod kag mas masanyog nga palangwian para sa mga mangunguma sang Caranas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ang detalye sa managapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, March 11, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-follow lang, i-share kag i-like ang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo,
Thank you sa mga nagaupod sa aton sining FB Live. Si Sir Glenn Makiling sa Banwa Sampavia, Sir Ariel Roche, si Ma'am Cecil Mamon Sanyol. Good morning kay Ma'am Cecil, kay Sir Magdaleno Fajardo, kay Sir Sherwin Marcoia nga nagaupod sa aton sining nga pagpangalagad sa tanan naton nga mga FB Live viewers. Ano na kamo? Comment kag like kamo kung may mga greetings kamo kay basao nato na diri sa aton sining nga programa. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagidlamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Chinel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.